Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Eto, hindi lang tila, binasag itong mga naratibo ng ating mga kababayan na mga DDS. May nababasa ho tayo sa social media, may naririnig ho tayo sa social media na sinasabi, sinusuka daw ng mga DDS ito si Mr. President Bongbong Marcos. Sino nga ba talaga ang sinuka? Di ba? Ito kasi gusto ko lang ho na i-share ho sa inyo itong pag-debunk ni Ma'am Labiriti. We know that Ma'am Labiriti is the one of the best at debunk any issues. If you are interested, stay tuned and listen before I give my comment. Eto ho, panoorin po muna natin. Anyway, sa hindi pa po nakapag-follow kay Ma'am Labiriti, Labiriti po, yan po ang kanyang page para mabilis nyo po siya mahanap, Lovely Granada. Yan ay siya po ang may-ari ng dalawang page sa Facebook. Okay? Pakipalo naman po mga ka-action, mga kakamping ka dahil deserve ni Ma'am ang suportahan siya. Okay? Ito po, panoorin po muna natin ito. Kain suka? Ew. Debunking the kain suka narrative ng mga uplok na DDS. Hello mga bisdak, hello Pilipinas. So, sinuka daw kasi ni Sara at ng mga DDS si BBM. Really? Very wrong. You see, Sarah expected na pagtakpan ng administrasyon ang kanyang katarantaduhan tungkol sa pera ng taong bayan. Uniteam nga, diba? Itim ang kanyang balak. Sa simula pa lang. Malamang sa alamang, hindi kinaya ng admin ang lantarang pagkagarapal ni Sara Duterte. Kaya nga kating-katayan si Sara Duterte na maging defense secretary para makamkam ng bonggang-bongga ang confidential funds. Pero di siya pinagbigyan. At dahil lantara na nga ang kanyang panloloko, sige go, imbestigahan nyo yan. Hindi siya pinagtanggol. Sa madaling salita, si Sara Duterte ang sinuka. Kayong mga DDS ang sinuka. Eto, kain suka daw to. Nakipagkamay si Lenny kay BBM. Alangan naman maglaparuhay sila. Apparently, inauguration yan ng sports arena sa Sorsogon and Lenny was invited to welcome the president. And alam niyo ba kung sino ang nag-invite sa kanya? Si Bamboo. Di siya ay para lang sa mayaman. Si Jesus Cordero pala. Ang sabi ni BBM, basahin natin. Maaaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Ayaw nyo ba ng ganon? Oo nga pala, ayaw ng mga DDS ng ganyan kasi wala naman talaga kayong pakialam sa taong bayan. Ang gusto nyo lang, maiupo si Sara, panindigan ng kampihan, at ipagpatuloy ang bangayan maski magkagidlay na ang mga tao. Nung makipag-cooperate si Kiko Pangilinan with the President para isulong ang agrikultura, kapakanan ng mga magsasaka, at pagkain na makakarating sa taong bayan, si Risa Hontiveros para isulong ang anti-political dynasty bill, Bam Aquino para sa edukasyon ng mga kabataan. Did they necessarily give up their morals? Did they give up their principles? Big no. Hindi sila mga bata na kampihan lang ang iniisip. Ay nako, ayoko makapagtulungan sa'yo because you criticized me. Ay nako, lalo naman ako, ayoko makapagtulungan sa'yo because marumi ka. Masama kang tao. So paano tayo magfo-forward niyan? Aber, dili sila mga kagwa nga parehas ninyo nga wa nay laing unod ang utok kundi Duterte at ang loyalty ay tanging kay Duterte lang imbis na sa Pilipinas. Setting aside one's pride for the sake of the Filipino people is not giving up on your moral principles. Lalong-lalong hindi kawalan ng moral clarity ang isang tabi ang kulay politika o hidwaan para sa kapakanan ng taong bayan. May tamang lugar sa pagpapanagot at may oras din sa pakikipagtulungan para sa mga mamamayan. Exactly why the kain suka narrative is wrong from the onset. Let me hear that again. Kayo ang sinuka. Kayong mga DDS ang suka. And the worst part is, nobody else is even eating your shit. Hoy!
Mga tubol, kayo-kayo lang din ang humakain ng sarili nyong... Yes, kamuray ni kaon sa inyong kaugalingong suka. Let that sink in. Mwah! Mabuhay ang mga lider na nagtutulungan para sa taong bayan. Mabuhay ang Pilipinas. Yun na ho mga ka-aksyon, mga kakamping. Mga DDS, masakit sa tainga ang katotohanan. Agree po ako sa sinasabi ni Ma'am Labiriti or Ma'am Lovely Granada. 'Di ba? Sino nga ba talaga ang sinuka? 'Di ba? Kayo mga DDS. Hindi kayo ang sumuka kay Mr. President kung hindi kayo ang sinusuka ng mga loyalista. 'Di ba? Ngayon, itong mga pag-meet nila Mayor Leni Robredo at saka si Mr. President Bongbong Marcos at pagbibigay suporta ni Mayor Leni Robredo sa foreign policy ni Mr. President Bongbong Marcos at pag-react ni Mayor Leni Robredo na kahit siya ay natalo pero wish niya pa rin o hangad niya pa rin ang tagumpay ng Pangulo dahil tagumpay ng Pangulo is tagumpay ng bansa natin, which is totoo po yun. At eto pa, baka ito daw di umano itong February 21 ay nakatakdang magkita si Mr. President Bongbong Marcos at saka si Mayor Leni Robredo dahil ito sa Oplan kontra baha. Okay? Yan, maglulumpasay naman kayo kung ano naman ang iisipin nyo mga DDS ha. Ito kasi, ang mga ganitong sitwasyon, no? Ito ay pagpapakita lang ni Mayor Leni Robredo na siya ay isang sports, handa tumanggap, talo man o manalo, tatanggapin niya, 'di ba? At ito ay nagpapakita lang na very professional. Saan ka makakita ng isang katunggali ni Mr. President Bongbong Marcos ay kahit talo man siya pero ramdam ng milyong Pilipino na naging katuwang po siya ng administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Kasi yung kanyang mga programa at yung mga pinapakita niya na mga kagandahan, 'di ba? Na talagang bukal sa puso niya ang pagtulong. 'Di ba? Isa po 'yan para sa akin, in my own opinion, isa po 'yan sa nagpapakita na magandang ehemplo bilang siya ay isang public servant. Hindi iyang katulad ni Sara, 'di ba? Na nagkatandim pa sila noong 2022, pero ngayon anong ginagawa ni Sara? 'Di ba? Hindi tumutulong o hindi sumusuporta sa ginagawa ng administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos. Bagkos sinisira niya pa, 'di ba? Dito naman kay Senator Bam Aquino, kay Senator Kiko Pangilinan, kay Senator Risa Hontiveros, ako po ay humahanga po ako sa tatlo na yan. Hindi lang sa kanila, sa iba man na mga senador, basta marunong tumindig kung ano ang tama, yun ang ipaglaban. Dito kay Senator Kiko, talagang tinutupad niya na ang kanyang pangako sa taong bayan, 'di ba? Gaya yan ng mga agrikultura, 'di ba? Sa agriculturist. O dito man kay Senator Bam Aquino, tinutupad niya rin ang pangako niya sa ating mga kababayan. Dito kay Senator Risa Hontiveros, wala po akong masabi dyan. Mala Miriam Defensor Santiago po yan. Matapang po yan. Wala pong inuurungan yan. 'Di ba? Kasi kung siya man halimbawa, either kay Bam, either kay Risa, or hindi man tumakbo si Mayor Leni, silang dalawa ang posible na tumakbo halimbawa, full support pa rin ako sa kanila dyan. 'Di ba? Kasi alam naman po natin, ang hangad ng mga senador na yan ay ang makatulong at tuparin ang kanilang mga pangako sa taong bayan. Hindi po yang katulad ng isa na senador na nangako ng libreng kuryente, pagbababa sa toke ang magiging bill mo. Ano na ang nangyayari? Hanggang ngayon wala pang balita. 'Di ba? Masarap mangako pero napakahirap tuparin. 'Di ba? Kaya dito sa mga ganitong sitwasyon, naiintindihan po natin 'yan. Pero para sa mga DDS, wala. Useless pa rin sa kanila. Pero alam naman po natin na nakikinabang din po sila. 'Di ba? Kaya mga DDS, kung ako sa inyo, bawas-bawasan nyo naman
ang pagiging uplok-uplok nyo. So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone.